O ito, true story. May nagkwento sa akin na meron siyang kaopisina na pumasok kahit masama yung pakiramdam. And maya-maya, lumala pa lalo yung pakiramdam nung kaopisina niya. So ang ginawa ng kaopisina niya, pumunta sa clinic and natulog muna ron. Tapos yung staff na nasa clinic, maya-maya pumunta doon sa department nung kakilala ko. Kinausap yung boss niya. Sabi, "Sir, ano pong gagawin namin? Ang lakas po niyang humilik." So, syempre, siguro hindi makatrabaho yung mga tao. Syempre, ito yung clinic and may mga nakapaligid pang tao ron. Hindi siguro makatrabaho kasi ang lakas ng hilik, no? Siguro hindi nila alam na pwede naman itagilid yung tao para hindi na humilik. So, wala na magagawa eh. So, hinintay na lang yung uwian. And nung uwian na, siguro nagising na yung tao kasi maingay and umuwi na siya. Hindi niya nalaman yung incident na yun, yung paghilik-hilik niya. Ang alam lang niya, kapag may mga nakakasalubong siya na galing doon sa vicinity ng clinic, nginingitian siya. Siguro, akala niya friendly lang. Pero ako, para sa akin, saludo ako dun sa empleyado na yon ha. Pumasok siya kahit masama yung pakiramdam niya. Tapos natulog siya sa clinic, di ba? Yun yung literal na sinasabi lang, make money while you sleep. Message lang sa mga tao na mahilig mangutang na hindi naman mahilig magbayad. Please lang, magbayad kayo. Kasi pinahiram kayo ng tao nagmagandang loob, tapos hindi nyo babayaran, siya pa yung naging kawawa sa dulo. Tsaka yung credibility nyo, masisira. Hindi na kayo makakahiram doon sa taong yon next time. Kaya dapat talaga, bayaran nyo yung utang nyo. Para next time, pwede pa kayo makahiram ng mas malaking halaga. Tapos, saka kayo hindi magbayad. Huwag ka matatakot na magkamali sa trabaho at lalong huwag ka matatakot na maging pasaway sa trabaho. Hindi ka tatanggalin ng management, hindi ka nila papalitan. Kasi wala naman na sila ma-offeran ng sahod na kasing baba nung sayo. Pag inaanto ka sa office, siguraduhin mong matutulog ka during office hours. Huwag ka matutulog during lunchtime. Huwag ka matutulog pagkakain mo. Naku, delikado yan. Pwede ka pang bangungutin. Dapat, during office hours, syempre tulog ka, magpatak ka dito sa banda sa mata mo ng tubig. Para isipin lang ng mga tao na kaya ka nakapikit dahil umiiyak ka. Kapag may problema kayo ng jowa mo, huwag mong dadaanin sa inom. Dapat kausapin mo siya at i-resolve nyo yung problema nyo. So, iinom ka lang kapag nasolve na yung problema. Iinom ka to celebrate. So, magugulat ka na lang. One day, marirealize mo, ilang taon ka na palang hindi nakakainom. Ewan ko kung na-experience mo na to yung nakaupo ka somewhere, naghihintay ka o kaya nakatambay ka lang, tapos may uupo sa tabi mo, mag-ina. Tapos yung anak niya, makulit. So sasabihin ng nanay doon sa anak niya, wag siya magkulit, kundi magagalit yung mama o magagalit yung ate. Tapos pagtingin mo, sa'yo nakatingin yung nanay. So parang ikaw daw yung magagalit. Actually, hindi ko talaga alam kung paano magre-react doon. Kasi ang mukha ba akong halimaw? Ang pangit ko ba? Mukha ba akong tarantado? Para sabihin niyang ganun ako. Sobrang nababad trip ako pag ganun. Nagwo-walk out na lang ako. Nagpapalipas na lang ako ng oras sa puting van ko. Kung first time mo sa bahay ng jowa mo, tapos yung nanay niya, tinanong ka kung anong pangalan mo, tapos maya-maya, whether polite or impolite, pasimpleng pinaalis ka, malamang sa malamang, yung nanay ng jowa mo, exorcist yun. Kasi ang galing niya magpalayas ng demonyo Nag-resign ako sa trabaho ko, kaya ito ako ngayon, walang makain. Naiisip ko lang kung hindi ako nag-resign, baka may nakakain ako, tapos yung mga kaibigan ko, andyan palagi, hindi umalis sa tabi ko, tapos meron pa akong healthcare. Kasi kung hindi ako nag-resign, baka may nasaksak na ako. Siguro nakakulong na ako ngayon. Alam nyo ba na yung paggamit ng tinidor sa kaliwang kamay at yung kutsara sa kanang kamay is nag-originate sa office? Kasi back in the days, matagal na, yung mga empleyado, ginagamit nila yung tinidor sa kanang kamay nila. Di ba alam naman natin na most of the people, dominant hand nila yung kanang kamay, yan yung malakas nilang kamay. Kaya pag nababatrip yung mga empleyado sa boss nila, pag sinaksak nila ng tinidor yung boss nila, napupuruhan. Kasi malakas yung kanang kamay Kaya yung mga office ng buong mundo, yung World Office Organization of the World, yung WOW, in-establish nila na ang tinidor sa kaliwang kamay na lang. Para pag sinaksak ng mga empleyado yung boss nila, hindi mapupuruhan. O kaya naman, baka masalag pa ng boss nila kasi mabagal lang yung kaliwang kamay May nakapagsabi sa akin sa comments na kaya ka daw hindi napopromote ay hindi naman dahil may problema sa'yo. Kaya ka daw hindi napopromote ay dahil nasa maling company ka currently. So para kang si Kal-El na nakatira sa Planet Krypton. Si Kal-El siya si Superman Si Kal-El na nakatira sa Planet Krypton, normal lang siya, hindi siya malakas, hindi siya stand out. So kailangan lumipat ka sa ibang company. So yun yung magiging parang Planet Earth mo. Pagpunta di ba ni Kal-El sa Planet Earth,
Superman na siya. Siya na yung stand out. Siya na yung malakas. Siya na yung hinahangaan. So ano ba dapat gawin? Di mag-resign ka na sa current company mo, tapos pag nakahanap ka na ng new company, para makapag-stand out ka, sa first day mo, isuot mo yung underwear mo sa labas.